Sige, Iha. Ako nang bahala sa pangangailangan ninyong mag-ina. Pero may isa lang din akong kahilingan. Ikaw din ang bahala sa pangangailangan ko. Alam mo naman siguro ang tinutukoy ko. Payag ka ba? Hindi ka naman nalugi. Hanggat wala pang trabaho si Ariel, ako munang susuporta sa inyo. Pero walang dapat na ibang makaalam. Dahil alam mo naman ang tiyahin ninyo. Baka hindi lang ako ang mapahamak, pati na rin ikaw. Kaya mag-iingat tayo. Darating talaga ang panahon na magkakasala ka. Hindi dahil sa hindi mo na mahal ang iyong asawa, kundi dahil sa kumakalam ninyong sikmura. Kapag nadapa na ang padre di pamilya, ay kailangan ng kumilos ng ilaw ng tahanan. Kahit na sa maling paraan, ay wala ka nang magagawa kapag pera na ang nagdikta. Ito po ang aking kwento at sana'y maging aral ito sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Handa po akong basahin ang inyong mga komento. Masakit man ay akin itong tatanggapin. Isang magandang araw po pala sa lahat ng nakikinig sa estasyong ito. Bago ko po simulan ang aking story, itago niyo na lang po ako sa pangalan ni Erica. 33 years old. Kasal sa aking mister na si Ariel. Hindi niya po tunay na pangalan. May 3 na kaming anak na pare-parehas nang nag-aaral. Senior high school na ang panganay ko. Maaga kasi akong nag-asawa, kaya hindi ko na natapos ang pag-aaral ko ng high school. Bulakbol kasi akong babae noon at sakit sa ulo ng mga magulang. Kaya naman hanggat maaari ay ayokong matulad sa akin ang aking mga anak. Kaya kahit hirap sa buhay ay itinataguyod namin ang kanilang pag-aaral. Maayos naman ang aming pagsasama at pamumuhay ni Ariel. Napupunan ng aking asawa ang mga pangangailangan namin at gastusin namin sa pang-araw-araw. Pero dumating sa punto na parehas kaming sinubok ng panahon. Parehas kaming nagtaksil sa isa't isa dahil na rin sa kinailangan namin ng pera. Nang mawalan ito ng trabaho, ay nagawa kong pumatol sa tiyuhin niyang matanda na. Kapalit ng pera ay ang aking dignidad bilang babae. Hanggang sa nalaman ko na pumapatol rin pala ang mister ko sa babaeng may edad na. Kapalit rin ang pang-araw-araw naming pagkain. Iisipin mo pa bang mali ang iyong ginagawa kung pare-parehas na kayong nagugutom? Parehas lang kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral ng aking mister. Kaya't nang mawalan siya ng trabaho, ay nawalan na rin to ng ganang mabuhay. Isang tagalinis sa hotel ang aking mister. Ako naman ay isang may bahay lang at paminsan-minsan ay rumarakit rin para makatulong sa kanya. Kung minsan nga ay pinasok ko na rin ang paglalabandera, pagpaplansya sa isang mayamang incheck sa aming lugar. Ayoko talaga kasing maging pabigat sa aking asawa. Gusto ko pa rin siyang tulungan hanggat maaari, lalo't lumalaki na ang gastos ng aming pamilya. Ang dahilan ko nga ay kung kaya ko namang makatulong, bakit hindi ko gawin? Hindi naman to mabigat para sa akin. Ang mahalaga, marangal at malinis ang kitaang ginagawa ko. Sa umaga pumapasok ang aking mister at sa gabi naman ay nauwi ito. Kaya kami lang rin ang naiiwan sa bahay ng mga anak ko sapagkat wala pa ngayong pasok sa eskwelahan. Bakasyon ang mga bata. Naging ganoon ang daily routine naming mag-asawa at nasanay na kami sa ganung setup. Kapag off naman ito sa trabaho, sa amin ang buong araw at oras niya. Paminsan-minsan naman ay naipapasyal rin namin sa mall ang aming mga anak at napapakain sa mga fast food na kaya lang rin ng mga bulsa namin. Hindi na kami naghahangad pa ng magagarang kagamitan.
Sapat na sa amin na nakakaraos kami sa pang-araw-araw na gastusin sa buhay. Mahirap kasing maghangad ng labis-labis. Ika nga nila, masama ang sobra. At naiintindihan ko naman kung hanggang saan lang ang kaya naming mag-asawa. Ang mahalaga ay nakakakain kami ng 3 o minsan higit pa sa isang araw. May maayos kaming damit at higit sa lahat ay may masisilungan. Ang tinitirhan naming bahay ay galing pa sa yumaong mga magulang ng aking asawa. Mabuti na nga lang at sa aming binigay ni Itay ang lumang bahay na ito na paunti-unti naman naming inaayos na mag-asawa. Lumipas ang mga taon, hindi ko inasahan na isang problema pala ang kakaharapin naming mag-asawa. At sa palagay ko nga'y mahihirapan kaming makabangon agad. Muntik nang makulong ang aking asawa dahil napagbintangan itong nagnakaw ng pera. Imbis na makulong ang aking mister, ay nakiusap na lang kami na aalis na lang siya. Masakit sa amin ang nangyari, lalo na't ni kahit isang $5 ay wala kaming nakuhang back pay. Sa tagal niyang nanilbihan doon, ay wala man lamang awa ang may-ari. Halos isumpa ko ang kumpanya nila, pero wala akong magagawa dahil nangyari na. Kahit na napagbintangan lang naman ang aking mister. At sana nga'y usugin o usigin ng konsensya ang totoong may kasalanan kung talagang may konsensya pa to. Sa pagkawala niya sa trabaho, halos maloka-loka ko kung saan ko huhugutin ang lahat ng gasto sa aming bahay. Samahan pa ang paparating na pasukan ng mga bata. Problemado ko at hirap na hirap. Ang matrikula ng panganay naming anak at mga gamit naman sa school ng pangalawa at bunso. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Matapos kasing matanggal sa trabaho ang aking asawang si Ariel. Para tong nawala ng direksyon sa buhay. Umabot pa nga na halos hindi na rin to umuuwi. Nalabis kong pinagtataka. Ang natirang pera nito mula sa naipong sahod niya noon ay ginagastos niya para sa alak. Kaya naman imbis na makatulong siya, ay lalo itong naging pabigat at pasanin. Gusto kong magtanong dito, kaya lang ay umaabot kami sa pagtatalong dalawa. Nahihirapan ako sa sitwasyon na meron kami at araw-araw akong problemado kung saan ba ako kukuha ng pera para pangkain namin. May mga araw pa na nagugutom na rin ako, pero inuuna ko munang kumain ang aking mga anak bago ako. Hindi na rin kasi ako makapaglabada sa bahay ng incheck dahil napagselosa naman ako ng asawa nito. Iba kasi ang katawan ko. Hindi naman kasi sa pagmamayabang. Kahit na may edad na ako ay hindi ako tabain. Ang nanay ko raw kasi ay may lahing Espanyol. Kaya't maputi at makinis akong babae. Maganda rin ako. Hindi ko naman inaalagaan sa mga sabon o mamahalin at mga skincare ang aking balat. Sadyang likas lamang sa akin ang kaputian at kakinisan. Isang araw ng umagang yun, nang magkaroon kami ng isang bisita. Si Chong Hernan, ang mayamang kamag-anak ng aking asawa. Pinatuloy ko siya sa loob kahit wala rito ang kanyang pamangkin. Tiyo, kayo pala, pasok kayo sa loob. Anong sadya ninyo? Tanong ko dito. Nandito ba si Ariel? Itatanong ko lang sana, baka may kakilala siya na gustong magtrabaho muna sa akin. Tanong nito. Habang sinasabi niya iyon, nakaisip ako ng idea. Ano ho bang trabaho? At anong gagawin? Baka kaya ko naman siyang Hernan. Wala rin kasing trabaho ang asawa ko at wala naman akong ginagawa dito sa bahay. Bueno, magtitinda ka lang naman. Sige, ikaw na lang ang kukunin ko. Gusto ko kasi yung mapagkakatiwalaan. Bukas pumunta ka ng bahay ko at nang mapag-usapan natin ang tungkol sa kasunduan natin. Wika nito. At doon nga natapos ang pag-uusap naming dalawa. Umalis din to kaagad. Kinabukasan, umuwing lasing ang aking asawa.
Katulad ng dati ay hindi ko na ito pinuna at umalis ako para magtungo sa bahay ng matanda. Halos malula ako sa laki ng bahay nito. Ngayon lang kasi ako makakapasok rito. Tuloy ka, iha. Wika nito. At napansin ko agad ang kakaibang tingin nito sa akin. Bagay na hindi ko na lang pinansin pa. Pumasok ako sa loob at naupo. Inilatag niya sa akin ang mga kasunduan niya. Binasa ko to at agad pinirmahan. Nang hawakan niya ang kamay ko, agad ko tong inalis. Ayokong may makakita sa aming dalawa at baka iba pang isipin, lalo na ang kanyang asawa. Nandito lang naman ako para magtrabaho at wala nang iba pa. Pagkaalis ko sa bahay ng matanda, masayang-masaya akong umuwi ng bahay. Kahit papaano ay makakatulong sa amin ang kikitain ko sa pagtatrabaho. Naabutan ko si Ariel na natutulog pa rin. Mabuti na lang at maaasahan ko ang mga anak ko. Kaya kumain na lang ako ng tanghalian. Kinagabihan, nagising ang asawa ko at nag-usap kami. Sinabi ko na magtatrabaho ako sa tindahan ng Tiyo Herman niya. Pero biglang nag-iba ang timpla ng mukha nito at tumaas ang boses. Hindi ko alam kung bakit siya nagalit. Basta, ayoko magtrabaho ka sa matandang yun. Hindi mo yun kilala. Wika niya na paggalit. At bakit naman? Kung sana nagtatrabaho ka, di hindi ko na sana kailangan magtrabaho pa. Sagot ko rito. Anong sabi mo? Wika niya na muntikan na akong sampalin. Basta ayoko, Erika. Final na sagot nito sabay alis. Natatakot ako dahil sa dami ng away namin. Ngayon niya lamang kumuntikan ng pagbuhatan ng kamay. Hindi ko naiintindihan kung bakit siya nagagalit sa Tiyo Hernan niya. Dahil mukha naman tong mabait. Bukod sa masama nga lang talaga tong makatingin, ay wala naman na tong ibang ginawa sa akin. Kinaumagahan, maaga akong umalis ng bahay para magpunta sa palengke, sa tindahan ng matanda. Sinadya kong agahan para makita ng matanda na porsigido talaga ako sa aking trabaho. Ang aga mo naman yata, iha. Wika nito. Nagulat ako na naroon na rin pala ito. Ang buong akala ko ay wala ito ngayon. Marami kasing business owner na tanghali o minsan pa nga ay hindi nagpupunta sa tindahan nila. Gusto ko lang hong maagang makapagsimula, Chong. Sagot ko. Sige na, pumasok ka na dun sa loob at magsimula ka na. Ani nito. Agad kong sinunod ang utos nito. Pumasok ako sa loob at inayos na ang mga kakailanganin ko. Magaan lang naman ang trabaho. Nagsimula na ang umaga ko bilang tindera. Ang iba ay mababait, ang ilan ay masungit. Pero likas kasi sa akin ang pagiging masayahin, kaya hindi ko na lamang to pinapansin. Unang araw ko ay naging maganda ang benta, kaya natuwa ang matanda sa akin. Inabutan pa ako nito ng pera bago ako umuwi ng bahay. Sabi niya ay bonus ko raw to ngayong araw, dahil maraming kinita ang kanyang tindahan. Tinanggap ko naman at nagpasalamat ako dahil malaking tulong talaga ito sa aming mag-anak. Araw-araw naging ganoon ang daily routine ko. Hanggang sa nabuksan na naman ang topic na yun at pinag-awayan na naman namin ang aking asawa ang pagtitinda ko sa tindahan ng matandang tiyuhin niya. Bakit ka ba kasi nagagalit? Wika ako dito. Huwag mo akong sisisihin kapag binanya ka talaga ng matandang yun. Tahasang sagot ng aking asawa. Nagulat ako sa sinabi niya, pero ayoko namang maniwala sa kanya. Mabait naman sa akin ang matanda at wala naman akong nakikitang kakaiba sa ginagawa niya sa akin. Hanggang sa isang araw, gabi na yun, at ako ang naiwan sa tindahan. Hindi ko naman alam na nandun pang matanda. Nagulat pa nga ako at nagkagulatan kaming dalawa. Naamoy ko ang kakaibang amoy ng hininga niya at hindi ako nagkamali. Nakainom siya. Hindi naman siya yung langong-lango. Sapat lang dahil maayos pa rin naman ito ang kausap.
Ikaw palang magsasara ngayon, akala ko umuwi ka na. Masama daw ang pakiramdam ng kasama ko eh. Kaya ako na lang muna yung magsasara nito. Kayo, bakit nandito pa kayo? Balik naman na tanong ko dito. Wala naman. Nakakaboring kasi mag-isa sa bahay. Kumusta palang pagsasama ninyong dalawa ng pamangkin ko? Tanong nito. At dito na ako nagbahagi ng kwento sa kanya. Natapos kami sa kwento ko na parang nawala ng direksyon sa buhay ang aking mister. Pero ipinagtaka ko ang sinabi ng matanda sa akin. Iha, kung nahihirapan ka na at kung papayag ka, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan niyong mag-iina. Pero may hiling din ako sa'yo. Ibibigay mo rin ang aking pangangailangan. Ngisi niya at gusto ko talagang kilabutan sa sinabi niyang yun. Pero maya-maya, bigla niya akong niyakap. Hinalikan niya ako. Natewan ko ba? Pero tumugon ako. Umabot kami sa loob ng store. At mula sa lapag na may latag na mga karton, ay may nangyari sa amin ng matanda. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang matapos ang aming ginawa. Hiyang-hiya ako sa sarili ko noon. Naging marupok ako kaagad. Inabutan niya ako ng pera at hindi ko talaga yun tinanggihan. Nakuha naman niya ang gusto niya. Naisip ko rin kasi na gamitin ko din siya. Tama naman siya eh. Pabor yun sa aming dalawa. Hindi naman pwedeng nakikinabang siya sa akin ng libre lang. Kinabukasan, nagpaganda talaga ako at halos maubos na nga ang pabango sa aking katawan. Napansin ito ng asawa ko pero deadman na lang ako. Hanggat hindi niya kasi inaayos ang buhay niya bilang padre de pamilya sa aming mag-iina, hindi kami magiging okay na dalawa. At alam niya yun. Ang daming paraan para kumita ng pera. Kaso mas gusto niyang mag-inom at maging pabigat sa amin. Ewan ko ba naman, hindi naman niya kailangang damdamin ang nangyari sa trabaho niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na mag-move on na. Pero ang asawa ko, imbis na maghanap ng trabaho, ay alak ang ginawang trabaho. Naiintindihan ko kung na-stress siya, pero kung kumakalam na ang sikmura naming lahat, hindi na yata tamang unahin pa ang alak. Pagdating ko sa store, sinadya kong maging maaga. Wala pang matanda noon, kaya nag-ayos muna ako. Maya-maya lang rin, dumating na ito. Narinig ko kasi ang pagbusina ng kanyang Montero Sport na sasakyan. Hindi na ako nagulat nang yakapin niya ako patalikod. At mula sa ganoong posisyon ay may nangyari ulit sa amin. Ang masasabi ko lang, magaling ang matanda. Malakas pa rin siya sa edad niyang 55. Maganda ang naging mood ko buong maghapon. Lahat ng alalahanin ko sa mga anak ko ay napawi na. Iba talaga ang nagagawa ng pera sa buhay ng isang tao. Nang magsasara na ako ng tindahan, niyaya niya ako na kumain kami sa labas. Sumama ako at first time kong makasakay ng magarang sasakyan nito. Doon pa lang ay alam ko na ang mga kakaibang ngisi niya. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Umabot kami sa isang malamig na kwarto at muling may naganap sa aming dalawa. Ang masasabi ko lang talaga, napapasaya niya ako ng sobra-sobra. Bukod pa sa perang binibigay niya. Naging daily routine ko na ang pagtatrabaho at ang pagbibigay aliw sa matanda. Pero nagulat na lang ako isang araw nang abutan niya ako ng isang gamot. Nang basahin ko ay pills. Gamitin ko raw araw-araw para hindi ako magbuntis. Ayaw niya raw kasing may skandalo ang pamilya niya. Bagay na naiintindihan ko. Hindi naman kasi siya biyudo. May asawa siyang tao. Wala naman sa akin yun. Ang mahalaga kasi sa akin ngayon, hindi na ako naghihirapan sa mga gastusin ng aking mga anak. Ayoko rin namang mabuntis sa kanya dahil matitigil ako sigurado sa pagtatrabaho. Isang gabi, kakauwi ko lang ng bahay. Hindi ko pa rin naabutan ang aking asawa. Ano pa bang aasahan ko rito? Hindi na nga rin kami nagtatabi.
dahil nawala na rin ata ito ng gana. Palagi siyang lango sa alak at halos hindi na yata naliligo. Daig pa niya ang taong grasa sa kalye. Lalo pang lumalim ang namagitan sa amin ni Hernan. Niayaw na nga nitong magpatawag ng tiyong sa akin, lalo na kung kaming dalawa lamang daw. Kapag day off ko, imbis na makasama ko ang aking pamilya, ay kami pa rin ang magkasama. At nauuwi kami sa makamundong bagay na hindi ko na nga alam kung makakawala pa ba ako. Aaminin ko na papasaya niya ako at gumagaan ang buhay ko ng dahil sa pera niya. Kaso lang kung minsan, napapaisip na rin ako. Tama pa bang lahat ng ginagawa kong to? Wala na akong tinirang dignidad sa sarili ko. At ang akala ko na kasiyahan ay hindi na matutuldukan pa. Ngunit nagkamali ako. Isang araw, pumasok ako sa store. Wala pa si Hernan noon. Pagdating ng matanda, agad itong humalik sa akin at nauwi na naman kami sa isang pagpapakasasa. Nang matapos kami, nauna akong lumabas at nakita kong nandun na ang kasama ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Pakiramdam ko ang liit-liit ko ng mga oras na yon. At doon ako napaisip, lalo na nung sinabi niya sa akin na, alam kong namamagitan sa inyo ng matanda. Ayaw akong magsumbong sa asawa mong si Ariel. Kaya itigil mo na yan habang maaga pa. Maya ka nga sa balat mo at magkaroon ka naman sana ng delikadesa. Magtiyo pa talagang tinalo mo. Wika nito. Alam kong galit siya sa akin at tama naman siya. Malaking kasalanan at kahihiyan ang ginagawa ko. Kinabukasan, hindi ako pumasok dahil masama ang pakiramdam ko. Nakita ko na bihis ang aking asawa at himala na maaga yata tong naligo. Hindi na ako nagtanong pa rito at hinayaan ko siyang umalis. Kinagabihan, bumalik ito at napakadaming dalang pagkain na labis kong pinagtaka. Masiglang-masigla siya at wala nang bakas ng mukhang taong grasa rito. Kumain kami ng sabay at himala ring hindi kami nag-away. Napag-alaman ko na may trabaho na raw siya at huwag na raw akong bumalik sa tindahan ng matanda. Pumayag naman ako at pinangako naman niya sa akin na gagawin niyang lahat para makabawi sa aming mag-iina. At tinupad nga niya ang pangako niya sa amin. Gabi-gabi na siyang nagdadala ng ulam namin at nag-aabot na rin siya ng pera sa akin kahit papaano. Hindi ako nagtatanong kung saan siya nagtatrabaho. Hinayaan ko siya na magkwento sa akin. Kaso ilang linggo na at umabot na nga sa buwan, hindi ko pa rin nalaman ang trabaho ng aking mister. Hindi na ako bumalik pa sa tindahan ng matanda at tuluyan ko na siyang iniwasan. Natakot kasi ako sa banta ng aking kasamahan. Alam kong magiging okay na ang pamilya ko. Pero nagkamali pa yata ako talaga. Dahil dumating na ang tinatawag nilang karma. Napag-alaman ko na niloloko rin pala ako ng aking asawa. Isang matandang babae ang pinagtatrabahuhan niya. Masakit, pero wala naman akong magawa. Dahil parehas lang naman kami. Hindi ko pinaalam sa kanya na nalaman ko ang ginagawa niya. Kagaya ko, gusto ko rin siyang matauhan at makita niya ang kahalagahan ng isang pamilya. Nalaman ko kasi isang gabi nung tulog na siya at hindi ko talaga sinadyang mabasa ang message ng pangalang Girlie. Naintriga ako at halos masuka ako sa mga nabasa ko. Gusto ko siyang sampalin noon, kaso mahimbing ang tulog niya. Impit akong umiyak at nanalangin. Masakit pala. Masakit pala ang ginawa ko sa aking asawa. Ngayon ko naramdaman ang lahat. Humiga ako at niyakap ko na lang to. Nagkibit balikat at para bang wala akong natuklasan. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ko mula sa probinsya namin sa Bicol. Pinapauwi na ako ng mama ko at namamaalam na
Gusto niyang maghati-hati kaming tatlong magkakapatid sa lupaing may iwan niya. Nahihiya ako dahil ako ang bunso, pero ako pa tong walang natapos dahil maagang nag-asawa. Matigas kasi ang ulo ko noon at bulakbol. Lumayas ako sa amin at nagpagala-gala sa ibang lugar kung saan ko nga nakilala si Ariel. Sinamahan ako ng buong pamilya ko roon. Hindi pumayag ang mister ko na mag-isa akong umuwi. Ngayon lang rin nila makikita ang aking asawa at mga anak ng personal. Matagal-tagal kasi akong hindi nagparamdam sa kanila dahil na rin sa labis na kahihiyan. Noong nabubuhay pa kasi ang aking ama, isa itong barangay captain sa barangay namin. At ako naman ay pasaway at laging napapasama sa mga trouble. At nakuha ko nga ang share ko bago mawala ang nanay ko. Malaki-laki rin ang lupain nito na hinati sa aming tatlong magkakapatid. Binenta ko ang share ko at umabot naman yun sa malaking halaga na magagamit namin para sa aming pagsisimula. Lumipat kami ng bagong bahay na tama lang sa aming mag-anak. At ang iba naman ay ginawa naming puhunan sa negosyo. Masaya pala ang buhay na tahimik at may pagkakaisa ang pamilya. Lalo na kaming mag-asawa. Hindi na kami nag-aaway. Parehas man kaming nadapa at nalugmok. Ang mahalaga ay natuto kaming bumangon at tanggapin ang lahat-lahat. Inamin ko sa kanya ang nagawa ko at inamin niya rin naman sa akin ang ginawa niya. Nagkapatawaran kaming dalawa at nangako kami na ayusin na namin ang aming buhay para na lang sa mga anak namin. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Erica.